Update sa antas ng kahirapan sa bansa at mga programa para dito, ating tatalakayin kasama si Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Secretary, welcome back po. Maraming salamat, Asek Joey, at nandito ulit kami para makipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Opo, sir, ang goal natin, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay magkaroon ng single-digit yung poverty rate by 2028. So ano na po yung ginagawa natin to achieve this? Ang approach pa rin natin ay yung whole of nation and whole of government approach. Dapat talaga sama-sama tayong lahat dito. At tayo naman sa National Anti-Poverty Commission ay pinapatupad natin yung tinatawag nating National Anti-Poverty Action Agenda. Dito nakatakda yung ating mga mungkahing polisiya para sa pagpapaunlad ng ating laban sa kahirapan. At yung National Poverty Reduction Program na nilalaman naman ito yung mga programa ng iba't ibang ehensya ng ating pamahalaan laban sa kahirapan. At itong ang nakaraang buwan ay pinatupad natin yung National Poverty Reduction Summit upang makita natin ano na yung antas ng ating mga programa. Sino po yung mga lumahok from government at private sector dito sa summit na ito? Natutuwa tayo, maraming lumahok, around 800 delegates tayo mula sa halos 50 national government agencies, international organizations, private sector, mga NGOs, civil society organizations, at yung mga batayang sektor ay halos 400 yung umattend. So, napakalaki at productive ng ating talakayan dito. Para maiahon natin yung mga kababayan natin sa kahirapan, ang tinitingnan natin, Mr. Secretary, ay may sapat ba silang pagkain, malusog ba sila, may edukasyon sila, may trabaho sila, may tahanan sila. Sa limang ito, ano pa yung pinakananatiling challenge natin na kailangan talaga natin tutukan? Itong 5 fundamental rights na ito ay nakatakda ayon sa Magna Carta of the Poor, kaya ito talaga yung tinututukan. Ang lahat ng ito ay may kanya-kanyang hamon, no? Kagaya dun sa pagkain, ito naman ay tinutugunan ng ating mga ahensya at nangunguna dito ang Department of Agriculture. Yung edukasyon, ito ay Department of Education at nangunguna naman dito. Kasama nila ang DepEd at TESDA at saka CHED. No? Yung hanap buhay, DOLE, yung lead agency natin dito, kasama rin mga ibang organization at yung pabahay. Ito yung sa DSUD na pinapangunahan naman. No? So, yung lima na ito ay meron kanya-kanyang nangunguna. At lahat ng hamon na yan. At siyempre, isa sa nakikita naming malaking hamon talaga ay yung sa kalusugan na nangunguna naman dito yung Department of Health kasama yung iba't ibang ehensya ng pamahalaan. Pero ganun pa man, may mga challenges sa pagpapatupad ng mga programa ay maayos yung ating mga implementasyon ng programa. Doon naman, Secretary, doon sa Walang Gutom 2027 Philippine Food Stamp Program, ano po yung mga pinaprioritize nating area para maisakatuparan yung programa nito? Ito yung pinapangunahan ng ating DSWD. Ang target nila dito ay makaabot ang 1 milyong pamilya. Sa ngayon, ang target for 2025 ay mga around 300,000 families. At gusto nga natin dito ay mas dagdagan pa yung target dito at maabot natin immediately yung tina-target na 1 million families at i-address yung no hunger, zero hunger na target natin sa ating bansa. Sa buong mundo, Secretary, tumataas yung kaso ng mga mental health cases, tapos mental wellness ang nagiging priority, pati po yung pagkakaroon ng access to healthcare. So paano po natin tinutulungan ng ating mga kababayan na magkaroon ng access to universal healthcare, pati na rin yung mental health needs nila? Alam mo, bahagi talaga ito ng ating ginawang National Poverty Reduction Summit. No? Yung mental health, it's one of the subtopic doon sa health concerns at maraming tumutulong dito. Meron kanya-kanya silang trabaho sa pag-address ng mental health issues. Kasama dyan ang Department of Education para sa mga youth and students natin. Para sa mga may trabaho naman, nandyan din yung DOLE, yung DSWD, lalo na kung may mga disasters and calamities nandyan. No?
marami ito, kasama natin iba't ibang mga ahensya, addressing the comprehensive concerns and detailed issues regarding mental health. At ito ay tinutugunan din dun sa kabuuang tinatawag nating universal healthcare na pinapatupad talaga at pinapangunahan ng Department of Health. Nabanggit nyo, Mr. Secretary, hindi lang kanina, pero sa mga previous discussions natin na marami talagang ahensya na nagtutulungan para mapuksa ang kahirapan. Nabanggit nyo rin ngayon, DOLE, DSWD, TISUD, among other agencies. Pero paano nyo po tinitiyak na meron tayong convergence ng mga programang ito at hindi po, kumbaga, kalat-kalat ang ating layunin para mapuksa ang kahirapan? Iyan mismo yung pinagtutuunan ng pansin ng National Anti-Poverty Commission. That's why we are also engaging the local government units at yung tinatarget natin ng mga priority sector, priority areas kung saan nandun yung mga mahihirap na pamilyang Pilipino, ay magkaroon ng harmonization yung ating mga programa ng national government agencies at mag-converge yung NGAs natin dun sa mga local government units, focusing on the priority areas and sector na mga mahihirap na pamilya nandun. Para at nakita natin, nagsasama-sama talaga yung mga agencies. No? They coordinate directly with local government units at para ma-deliver yung kanilang mga programa. Halimbawa, sir, meron kayong programa on the national level. Paano po ito pinapatupad naman ng local government? Alam mo, marami kasing programs and services ay devolved sa local government units. Dahil ito ay devolved, yung national government agencies natin really coordinate with the LGUs and in many cases, doon pa lang sa pag-design ng mga programa, ay involved na yung ating mga local government units. And ito yung mga tinututukan pa natin doon sa mga susunod na pagdisenyo ng ating mga programa laban sa kahirapan ay ma-involve na kaagad yung local government units para mas eksakto doon sa kanilang pangangailangan yung mga pinopondohan ng ating national government agencies. Sir, may kasabihan po na hindi ka lang dapat magbigay ng isda sa isang tao, kailangan turuan mo siyang mangisda. So, paano po natin ini-involve yung nasa mga kababayan nating nagdarahop para maging bahagi sila ng solusyon sa pagbuksan ng poverty? Natutuwa tayo yung ating batayang sektor. No? Ang assertion nila is they are not just beneficiaries, but they are part of the solution. Bahagi sila ng solusyon at natutuwa rin tayo yung ating mga national government agencies ay nakatuon dun sa mga sustainable livelihood programs, sustainable projects that our basic sector shall be involved. No? Kasama sila, yung mga magsasaka natin, mga mangingisda, kasama sila sa pagpapatupad ng mga programa na ito. Ganon din yung mga workers in the informal sector, yung mga kababaihan, senior citizen, at mga indigenous peoples. Lahat ng sektor ay tumutulong. Meron tayong tinatawag na kada sektor ay merong institutional partnership with our national government agencies. Kaya maganda yung ugnayan. At itong ugnayan na to at the national level ay i-replicate natin at the local levels. Bilang panghuli na lang siguro, sir, paano natin tinitiyak na itong mga programa natin para puksain ang poverty ay long-term at hindi, kumbaga, remedyo lamang? Well, merong mga short-term talaga tayong interventions, pero ang overall target natin ay yung sustainable programs and project. Halimbawa, yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD, yung Employment and Livelihood Program ng DOLE, yung mga programa ng TESDA ng DTI. Ito yung mga maraming program ito. At even yung ating mga public infrastructure, public utilities program is are leading towards sustainable poverty reduction program. Parang sinalang ko kayo, Sec, sa fast Q&A, no? Okay lang. Maraming salamat po sa inyong oras. Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Thank you, Sec. Maraming salamat at naging bahagi muli kami ng bagong Pilipinas ngayon.